Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumaba sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng Merry Christmas. Yan, no? Merry Christmas sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Huling araw na ng panahon ng Kapaskuhan. Kaya Merry Christmas pa rin ang bati, no? Sa huli man lang pagkakataon, Merry Christmas. Tayong Pinoy, ang aga kasi magdiwang ng Pasko, di ba? Kaya pagdating ng December 26, pakiramdam ng iba, tapos na ang Pasko. Hindi. Sa ating Katoliko, ngayong araw pa lang natatapos ang Kapaskuhan. Bukas, pangkaraniwang araw na o karaniwang panahon na sa liturhiya o kalendaryo ng ating simbahan. Kaya pwede pang mamasko. Magtago na yung iba dyan, no? Panghabol, no? Hahabol, pwede pa mamasko, no? Biro lamang po, nabigay na alam ko nung December. Pero ito yung huling araw ng ating panahon ng Kapaskuhan. Kaya matapos ang araw na ito, ligpit na ang mga pampamaskong dekorasyon. Simulan natin ang ating pagninilay sa kwento. Di ko alam kung nakwento ko na ito. No? Pero ang kwento ko ay tungkol sa isang kura paroko. Minsan, sa isang parokya, matapos magdiwang ng banal na misa, ang kura paroko, pinatawag niya ang lahat ng lingkod ng simbahan. Ganyan ang parish priest, di ba? Pag nagpatawag, alam mo may nangyari. Kinakabahan ang mga lingkod ng simbahan sapagkat pinatawag sila ng kura paroko matapos magdiwang ng banal na misa. At ang dahilan, maraming pusa sa simbahan. Nakakita na ba kayo ng simbahan na may mga pusa? Saan? Tuloy na ako. Pinatawag ng kura paroko ang lahat ng lingkod sapagkat naaantala ang banal na misa dahil sa malilikot na pusa. May tumatalon sa altar, may nangangat-ngat ng mantel, may kinakagat ang mga bulaklak at nag-iingay habang nagmimisa. Kaya naman, sinabi ng kura paroko, ayaw na niyang makita ang mga pusa muli sa simbahan. At ang sino mang makapagpapaalis ng mga pusa ay bibigyan ng gantimpala. Siyempre, kanya-kanyang isip ang mga lingkod. No? May gantimpala si Padre. At ang unang nakaisip ay ang lay minister
nagtaas ng kamay. Sabi ng lay minister, itataboy daw niya ang pusa gamit ang walis at tungkod para hindi na bumalik. Hindi pumayag ang kura paroko dahil hindi naman mabuti ang saktan ang mga hayop. Sunod na nakaisip ng paraan ang mother butler. Nagtaas ng kamay, sabi niya, Father, ayaw mong saktan ng mga pusa. Itong naisip ko, isasako ang mga pusa at paiikutin natin para iligaw. Hindi naman pumayag ang kura paroko dahil nakakaawa naman ang mga pusa. No? Isako ka ba naman no? Paikot-ikutin, no? Hihiluhin mo para maligaw. No? Hanggang sa may isang ideya ang pumasok sa isang sakristan. Sabi nito sa kura, Padre, gusto mo bang mawala ang mga pusa? Oo naman, sagot ng kura. Pero ayaw mo silang masaktan. Oo naman, no to animal cruelty tayo. Ayaw mo na silang makita dito sa simbahan. Oo, istorbo na yung mga yan. Dumudumi at ang ingay na sa simbahan habang nagmimisa. Kung ganon, Padre, sakto ang naisip ko, sabi ng sakristan. Anong gagawin mo? Sige nga. Sabi ng sakristan, para di na sila bumalik sa simbahan at hindi mo na sila makita, ang gawin po ninyo, Father, ay binyagan ang mga pusa. Pag bininyagan mo ang mga pusa, sigurado hindi mo na sila makikita. At natahimik ang pari. Totoo ba yon? Totoo ba yon, mga Katoliko? Matapos binyagan, hindi na bumabalik sa simbahan? Hindi na nakikita sa simbahan? Hello. Alam niyo po, mahigit 1 taon na ako dito sa ating parokya. Linggo-linggo, halos laging may binyag. Hindi naman tayo halos nawawalan. No? Siguro, ang average ng binyag natin, meron naman tayong nabibinyagan 2 hanggang 3. No? Kasi minsan 4, minsan naman wala. Pero nakukover yon. Ang average, 2 hanggang 3 bata. At nakakatawa. Ang dami pang mga ninong at ninang. Pero bakit paglinggo, kung lahat ng nagpabinyag ay nagsisimba, edi dapat hanggang rekto na ang mga tao. Totoo ba? Kapag bininyagan ang isang Katoliko, hindi na nakikita muli. Hello. Mga kapatid, ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus. May 3 bagay tayong matututunan tungkol sa binyag ni Jesus. Una, ang pagpapakumbaba. Sabihin nyo nga po. Narinig natin sa Ebanghelyo ang pagtutol ni Juan Bautista. Nang lapitan siya ni Jesus para magpabinyag. Ang sabi ni Juan, ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin. Kung matatandaan natin, pinapangaral ni Juan na ang lahat ng magpapabinyag ay nagbabalik loob sa Diyos. Ang binyag ay para sa pagbabalik loob sa Diyos mula sa mga nagawang pagkakasala, mula sa pagsuway sa Diyos. Kaya naman, ang binyag ay isang paglilinis mula sa kasalanan. Yan ang binyag. Pagbabalik loob sa Diyos at paglilinis ng kasalanan. Kaya nga, yung tubig, simbolo ng paglilinis. Tayong mga Katoliko, merong minanang kasalanan. At kapag tayo'y nabinyagan, tayo'y nabuhusan ng tubig, nalilinis ang minanang kasalanan. Tumutol si Juan dahil alam niyang si Jesus ay Diyos. Dahil
Si Jesus ay Diyos. Wala siyang kasalanan. Ibig sabihin, siya'y malinis. At dahil malinis, hindi na niya kailangan magpabinyag. Tama? Pero si Jesus, kahit walang kasalanan, ibinilang niya ang kanyang sarili sa mga makasalanan. Ulitin ko po, ibinilang niya. Hindi ko sinabing naging makasalanan din. Magkaiba po yun. Ibinilang lang niya. Naging kalebel, naging kapantay niya, kahit wala siyang kasalanan. Bagamat siya'y Diyos, bumaba kasama ng mga makasalanan at nagpakita ng kapakumbabaan. Ganyan ang pagpapakumbaba ng Diyos. Siya'y Diyos, pero ibinilang ang sarili na maging tao para maunawaan at maabot ang tao. Hindi ba ganyan ang pagpapakumbaba? Inaabot mo ang mga mabababa. Kaya nga, ang salitang pagpapakumbaba sa Ingles ay humility. Humility. Sa salitang Latin, galing ito sa salitang humus. Ang ibig sabihin, lupa. Lupa. Kaya nga ang tao, sa Ingles, human. Human. Galing sa lupa. Kaya nga, ang isang tao na hindi nakatapak sa lupa, anong tawag? Ha? Mayabang? Sabi doon sa parola kahapon, multo daw. Oo nga naman, di ba? Yung taong hindi nakatapak sa lupa, multo. Hindi ko naisip yun, no? Hindi ako nakasagot, no? Oo nga naman, multo. Pero yung kasabihan yun di ba? Yung hindi nakatapak sa lupa, mapagmataas. Kaya nga ang tao dapat nakatapak sa lupa. Dahil galing tayo sa lupa, ang tao dapat nagpapakumbaba. Ang tao, kapag may nagawang kasalanan, hanggat maaari, hindi aamin. Tama? Madalas, nagmamalinis. Magtuturo ng iba, wag lang mahuli. Ganyan ang tao. Di ba? Pag may nagawang kasalanan, magmamalinis. Hindi aamin. Pero si Jesus, ibinilang ang sarili sa mga makasalanan, kahit walang kasalanan. Ibinaba ang sarili, kahit siya'y higit sa iba, para lang mapakisamahan ang tao. Yan ang pagpapakumbaba ng Diyos. Pangalawa, ang matututunan natin sa binyag ni Jesus ay pagsunod. Sabihin niyo nga po, hindi man sumang-ayon si Jesus sa pagtutol ni Juan. Dahil ang sabi niya, hayaan mo tong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat gawin para matupad ang kalooban ng Diyos. Magandang ipinakita ni Jesus na mas matimbang ang sinasabi ng Diyos kaysa sinasabi ng tao. At yun ang dapat masunod. Marami sa binyagan ngayon, matapos mabinyagan, nakakalimutan na ang pangako na manampalataya sa Diyos. Sa binyag, nangangako. Supposedly, ang mga bata nabibinyagan. Pero dahil hindi pa makasagot ang bata, ang mga ngako ay ang mga magulang, ang mga ninong at ninang. Pero yung pangako na yon, hanggang dun lang. Pag natapos ang pagdiriwang ng binyag, wala na. Hindi mo na makita, ni magsimba. Yung pangako na yon, ibig sabihin, nananampalataya ka sa Diyos. May tiwala ka sa Diyos. At dahil may tiwala ka sa Diyos, may pakikinig at pagsunod sa Diyos. Ngunit, nababaliktad. Dahil mas tumitimbang ang sinasabi ng sarili, ang sinasabi ng tao, kaysa sa sinasabi ng Diyos. Si Jesus nagpabinyag
bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Alam nyo, ang sikreto ko kung bakit ako nakakasunod sa Diyos, no? Pag hindi umaayon sa mga ginagawa ko ang isang bagay, hudyat yan na baka hindi gusto ng Diyos. Ulitin ko, kapag hindi umaayon ang ginagawa mo na isang bagay, baka hindi gusto ng Diyos. Ibig sabihin, kikilos ka pa din. Pag hindi umaayon, isipin mo, may ibang gusto ang Diyos. At yun ang magandang intayin. Yun ang magandang tignan at hanapin. Minsan naman talaga, mahirap malaman ang kalooban ng Diyos. Pero madali din naman. Paano? Kapag hindi umaayon ang lahat sa ginagawa mo. May gusto at paraan ang Diyos. Ang pagbibinyag ni Jesus, nagtuturo ng pagsunod. At pangatlo, ang matututunan natin sa pagbibinyag ni Jesus ay ang pagpapakabanal. Sabihin nyo nga po, ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Yan, pagpapakabanal. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumaba sa kanya, gaya ng isang kalapati. Merong tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Sa binyag, nagiging anak tayo ng Diyos. Pinapakilala tayong anak ng Diyos. Kapamilya tayo ng Diyos, kaya naman dapat tayo ay makadiyos. Tama ba yon? Di ba ganon? Kapag kapamilya mo ang isang tao, dapat makapamilya ka. Hello, mga anak, di ba dapat ganon? Ama, di ba dapat makapamilya? Ibig sabihin, maka. Ano ibig sabihin nun? Panig, kampi, kaalyado. Di ba ganon? Makapamilya. Yung lahat ng gagawin mo para sa pamilya. Lahat ng iisipin mo para sa pamilya. Lahat ng pangarap mo para sa pamilya. Kasi makapamilya. At dahil pamilya tayo ng Diyos, dapat maka-Diyos. Ibig sabihin, lahat ng ating gagawin, mararamdaman, sasabihin, dapat lagi panig sa Diyos. May iba sa atin, kapag kumita na, hindi na nagiging makapamilya. Tama? Anong nangyayari? Makasarili. Share mo naman. Nag-bonus ka, bigyan mo naman yung nanay mo kahit kaunti. Di ba? Parang di umaayon yung nanay ni Rainier. Di ba? Nagbibigay. Very good, Rainier, no? Yung SOCOM natin at staff namin. Ganun, di ba? Ang tagal kang pinalaki ng magulang mo, no? Yung kahit wala kang baon, talagang gagawa ng paraan. Ngayon naman kumita ka, bigyan mo naman, no? Hindi mo yun obligasyon. Pero ibig sabihin nun, makapamilya. Kasi kapag nawala ng lahat sa'yo, ang tatakbuhan mo pa rin, pamilya. Ate Dang, dami mong anak, di ba? Singilin mo isa-isa. No? Di ba? Ganun makapamilya. Papalik ka pa rin sa pamilya. At ganun ang binyag. Pag tayo bininyagan, ikaw ay nagiging pamilya ng Diyos. Kaya dapat makadiyos. Ito bang gagawin ko? Panig sa Diyos? Kakampi ko ang Diyos? Kaalyado ko ang Diyos? Yan ang nagagawa ng binyag. Mga kapatid, bilang binyagan, tayo ay iniimbitahan na matuto sa aral ng binyag ni Jesus. Ang pagpapakumbaba, pagsunod, at pagpapakabanal. Amen? Amen.
Sa isang linggo, January 18, ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño. Kaya po, inaanyayan pong lahat na magdala ng kanilang mga Niño Jesus para basbasan po natin o isama ito sa prosesyon sa hapon. No? Meron tayong gaganaping prosesyon at inaanyayahan po namin ang lahat na baka gusto po ninyo magbahagi ng mga candy, tsokolate o mga biskwit sa mga bata, no? Para sa mga bata, mamimigay po tayo tradisyon dito sa ating parokya na meron tayong Viva Santo Niño, no? Yung ano yon, yung para pagdiriwang para sa mga bata ng kapistahan ng Santo Niño. Kaya sa mga nasa online po, pwede rin po kayong magpadala kung nais niyo mag-share, magbahagi ng mga candy o mga goodies para sa ating mga bata. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, nililingap mong iyong bayan kahit may mga kaanib na lumilihis ng landas. Ipagkaloob mo ang pasyang magbagong buhay sa tanan upang ang lahat ay maging lalong tapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.